Sa Australia, nanganib ang buhay ng mga bomberong nagsisikap patayin ng wildfire. Kaya ba nilang patayin ang apoy na nilikha ng El Nino? Ang mga bundok na ito sa labas ng Sydney, Australia, tuloy ang paglawak ng mga bushfire, epekto ng tagtuyot na hatid ng El Nino. Magkakalayo ang pwesto ng mga tauhan ng mga fire manager, kaya't mahirap silang matuntun. Ang fire brigade ni Mike Young, doble hirap ang dinaranas sa nagliliyab na eucalyptus forest. Napakalakas kasi ng hangin. El Nino rin ang dahilan ng paglakas ng hangin. Nagiging abnormal kasi ang lagay ng panahon kapag lumipat ang mainit na tubig ng Pasipiko mula sa Australian continent. Ito ay ayon sa meteorologist na si John McBride. Ang magkasalungat na kondisyon ng tuyot na lupa at malamig na hangin mula sa karagatan ay nagbubunga ng malakas na hangin sa Australia. Ilang oras nang nakikibaka ang grupo ni Mike Young sa malakas na hangin, nang lalo pang lumakas ang ihip nito. Pumaripas ang grupo sa kanilang truck. Ang hangin ng El Nino ang naglagay sa kanila sa panganib. Napapalibutan na sila ng malaking apoy. Wala nang tatakbuhan, kaya't nagtakip na lang ang mga bombero ng protective blankets. Nakapasok lahat, maliban sa driver. Hinila ni Mike ang bomberong pinakamalapit sa kanya at prinotektahan sa bumubugang apoy. Sa himpapawid, ang natatanaw ng dumating na rescue team ay berdeng tuktok ng mga pulo. Walang mag-aakalang tostado ang mga nasa ilalim nito. Ito sa 8 bumbero ay nasaklolohan ng buhay. Ang driver na di nakayanan ng init ay di na nakalabas ng truck. Siya ang ikatlong bomberong namatay sa panahong ito ng malaimpyernong El Nino. Habang sinasaklolohan sila, tuloy ang pag-aalimpuyo ng apoy. 2,000 bombero ang patuloy na nakikihamok dito. Ang huling pamemerwisyo ng El Nino sa Australia ay noong 1982, nang matuyot ang mga pananim. Nilamon ng tinatawag na dust storm ang Melbourne. Sa isang gabi lang, 27 bombero ang namatay. Grabe, mahigit 2,000 bombero ang nagsakripisyo. Nang tamaan ng El Nino ang Pilipinas noong taong 1997 hanggang 1998, malaki ang naging epekto nito sa supply ng ating mga pagkain. Napilay ang ating agriculture industry. Taong 1997 hanggang 1998, naramdaman ang pinakamatinding epekto ng El Nino dito sa Pilipinas. Matinding tagtuyot ang epekto sa sektor ng agrikultura kung saan bilyong-bilyong halaga ng pananim ang nasalanta at nasayang. In 1997-1998, that's, I would say, the worst El Nino that we experienced. Ang total losses during that time is about, I think about more than 3 billion. Primarily from different major commodities as rice, corn,
high-value commercial crops and coconut. Buti na lamang at naging maagap ang ating pamahalaan at naiwasan ang mas matindi pa sanang hagupit nito. Nagkaroon ng tinatawag na El Nino Task Force. It's an inter-agency task force so created to address the potential adverse effect ng El Nino. Kasi ang El Nino hindi lang tumatama sa agrikultura, kundi other sectors as well. Dagdag pa ng mga eksperto, may mas mabisa pang pamamaraan para mapaghandaan ang pagdating ng El Nino. 1998 was a lesson learned for us that we should always be ready sa ganitong klase ng phenomenon. Dapat maging mas proactive tayo na kinakailangan nga na ma-mainstream natin sa ating regular programs, particularly yung pertains to water management, yung water savings, kasi at the end of the day, ang epekto nito ay sa tubig eh. So maging habit natin of part of our way of life, yung pagtitipid ng tubig. Susunod, ang El Nino of the century.